sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan, si San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan. Sa paggunita natin sa Kanya, hilingin natin ang panalangin niya at matutunawa tayo sa tulong ng ating Panginoon sa halimbawa na ipinakita niya sa Kanyang buhay. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga kababayan natin sa ibang lugar o ibang bayan nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik. Bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo, ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Popurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alersis at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag.
Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagkaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya." Mula nang mangaral si San Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang buhay po sa inyo, mga minamahal naming mga kapatid. Lalong-lalo na ang mga kapatid natin, kababayan natin, sabi ko nga kanina, sa bandang simula ng misa, na nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang pamilya. Mabuhay po kayo, para sa inyo lagi ang pulang laso na suot ko. Ano po ba ang tinitingnan, pinagmamasdan ninyo sa isang tao kung minsan na siyang nakapagpapaganda at nakapagpapagwapo sa kanya sa paningin ninyo? Yung mata niya, beautiful eyes, yung lips niya, kung meron ay yung dimples niya. May kilala ko, batok ang tinitingnan. Dapat daw yung batok ay malinis, maputi, ayan. Yung iba, kilikili. Yung iba, buhok. Hindi buhok sa kilikili, nagkataon lang, nagkasugpong lang. Dalawang parting magkaiba ito, ha? I mean, yung iba, malagong buhok ang tinitingnan. Masiglang buhok. Makapal na buhok, bagsak na buhok. Yung iba, ang ako ko, kahit yung paa tinitingnan, mapula-pulang talampakan. Parang kay linis nga naman, parang kay bango-bango nga naman ng tao pag ganyan. Mga kapatid, palagay ko ang Diyos din ay ganyan. Meron din siyang gustong-gustong tinitingnan sa atin na kung meron tayo nito, ito talaga ang nakapagpapaganda at nakapagpapagwapo sa atin sa kaniyang paningin. But then, don't get it wrong. Sapagkat sinasabi sa 1 Samuel 16:17, "The Lord does not see as man sees, because man looks at the outward appearance, but God looks into our hearts." Hindi panlabasan ng tinitingnan ng Diyos, sapagkat ang tinitingnan niya, yung kalooban natin, kung saan ang gagaling ang nakapagpapaganda at nakapagpapagwapo sa atin ng lubos. Sapagkat maganda na at gwapo na tayong nilikha niya. Pero dahil dito, kung meron tayo nito, ito ang nakapagpapaganda at nakapagpapagwapo sa atin ng lubos. Dahil sa pamamagitan nito, mas
nagiging kawangis natin ang Diyos. Ano yon? Humility. Kapakumbabaan. O hindi ba't ang Diyos ay sadyang ganyan? Bagamat napakamakapangyarihan, nandun ang kababaan ng kalooban. Sukat nagkatawang tao para lamang iligtas tayo. At yon ang mayroon si San Juan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung paano siya beautifully describe ni Kristo. And I quote, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Imagine that. Hindi ba, especially coming from Jesus, nakagaganda yan. Nakagogwapo yan. I mean, di ba? Pagdating sa usapan as regards who is the greatest president, the greatest athlete, the greatest actor, may kanya-kanya tayong opinion. Kaya nga, hindi matapos-tapos ang debate tungkol doon. Sino ba ang the greatest? Si Michael Jordan ba? O si LeBron James? O si Kobe Bryant? Mga ganyan ba? Valid naman ang kanya-kanyang opinion sapagkat may kanya-kanya tayong punto ay sinasaalang-alang. But when it comes to the greatest prophet, sabi nga natin tapos na ang laban, may nanalo na, case closed na, at yun ay si Juan Bautista. Sapagkat ang nagsabi mismo nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sobrang sikat si Juan Bautista during his time. Lahat nakikinig sa kanya. Kahit yung mga pinariringgan niya, kahit yung mga tinutuwid niya, mga Pariseo, kahit nga si Herodes, gustong-gustong pinakikinggan siya. So much so, na inakala na nga nila na ang hinihintay nilang Mesiyas ay si Juan Bautista na. Pero anong sabi ni Juan? Hindi ako, kundi yung darating na kasunod ko. I am not even worthy to untie the strap of his sandals. I am baptizing you with water, but he will baptize you in the Spirit. Napakabibigat na mga salita na para bang sinasabi niya, yung sinasabi sa English version ng ating unang pagbasa, ako'y uod lamang kung ikukumpara kay Kristo. Kaya siya ang sundan ninyo at huwag ako. Yun ang sa kanya'y nagpagwapo sa paningin ni Kristo. Ang kanyang kasikatan, ang kanyang mga magandang katangian ay hindi naging sanhi ng yabang. Kundi, sabi nga sa aklat ni Sirach, habang siya'y tumataguyod, mas lalo pa siyang naging mapagkumbaba. True enough to his words, Jesus must increase. He must decrease. Ang pagpapakumbaba kasi mga kapatid ay parang pagsusuot ng karato lang ito sa harap ng Diyos. Kaawaan mo po ako. Hindi ba base sa ating karanasan, yung mga pulubi sa lansangan, lalo pat kung tayo nasasakyan, papakita sa atin ng karatula, pangkain lang po, pampagamot lang po, maawa na po kayo. Kung ito ay effective para sa atin, naglilimos tayo, nagbibigay tayo. Gayong hindi naman natin kung niloloko lamang tayo ng tao. Ito pa kayang karato lang ito, ang hindi maging effective sa Diyos na nakakakita ng ating puso, lalo pat nagpapakumbaba tayo. Ito pa kayang karato lang ito, ang hindi dinggin ng Diyos. Come on. On the contrary, kapag tayo nagyayabang, kapag hindi tayo nagdarasal, may tumatawag, nagpapasalamat man lang sa mga biyaya niya, kapag mataas ang ating pagtingin sa ating sarili, hindi natin siya pinasasalamatan sa ating mga talento, sa pag-unlad, sa ating negosyo, sa ating trabaho, kapag hindi natin siya sinasama sa ating buhay at kinakain natin ang lahat na para tayong kung sino, kapag mababa ang tingin natin sa mga nasa laylayan sa lipunan. Kapag tayo mayabang, alam po ninyo, parang ito ang sinusuot nating sign
sa harapan ng Diyos na makapangyarihan. Labanan mo ako. Batay sa ating karanasan again, magsuot ka ng ganitong karatula at lumabas ka sa lansangan. Tingin na natin kung walang pumatol sa iyo, lalo pat mararamdaman na ikay talagang mayabang. Ang Diyos pa kaya ang hindi magpaunlak sa iyong hamon kung nakikita niyang mayabang kang talaga? O hindi ba't ang sabi niya, ang nagpapakataas ay ibababa niya. Well, hindi lang po to analogy, nasa Bible ito. Sapagat sinasabi sa unang sulat, San Pedro 5:5, ang sumasalungat sa Diyos, ang lumalaban sa Diyos, ay ibababa niya o lalabanan niya. Samantalang ang nagpapakumbaba ay pagpapalain niya. Kaya iwasan po natin ang maging mayabang sapagkat siguradong may paglalagyan tayo, hindi lang sa kamay ng tao, kundi lalo na sa mga kamay ng Diyos. And this requires a conscious effort on our part na pagpalalain ang ating pride sapagkat aminin po natin, may angking yabang talaga tayo Kasi gusto natin, pinupuri tayo, pinahalaghan tayo, ayaw natin na hindi tayo pinapansin, na sinasideline tayo, na binabaliwala tayo. Gagalit tayo pag ganun Kaya nga, maging alisto tayo because these are breeding grounds of pride. Iwasan natin na lumala ang yabang na meron tayo. Sabi nga rin po ni San Pedro sa 1 Peter 5 verse 5, clothe yourselves with humility in your dealings with one another. Sa literal na pagsasalin, damitan daw natin ang ating sarili ng kapakumbabaan. Alam natin, yung damit, hindi naman yan bigla na lang lilitaw, nasuot na ng ating katawan na parang magic. Pwede yon sa TikTok, sa mga videos, pero camera trick yon. Hindi totoo yon. Ang totoo, kapag nagdadamit tayo, nag-effort tayo kahit pa paano. And this requires follow-through. Sapagkat hindi naman pwedeng hindi na tayo magdamit araw-araw. Pagpapalit pa rin na naman tayo ng damit araw-araw sa pakikipagkapwa tao. So, clothe yourselves with humility in your dealings with one another. Laging may kapakumbabaan ng kalooban sa pakikipagkapwa tao sa pamumuhay natin araw-araw. Sabi nga po ni San Pedro, again sa 1 Peter pa rin, 5 verse 5, clothe yourselves with humility in your dealings with one another. Alam naman natin, ang damit natin ay hindi naman basta lumilitaw na lamang nasuot na ng katawan natin, di ba? Pwede yan sa TikTok, yung magic camera trick yun, hindi totoo yun. Yung biglang iba na yung damit. Sa totoo, kapag tayo nagdadamit, may effort on our part. Diba? And this requires follow-through. Kaya nga, araw-araw, nagpapalit din tayo ng damit. The same way, araw-araw, clothe yourselves with humility. Dapat may kapakumbabaan. Dapat lagi tayo nagsisikap na maging mapagkumbaba. Magdasal po tayo lagi. Magsimba. Maging babad po tayo sa Diyos. Sapagkat kapag tayo nasa harapan ng Diyos, mas mararamdaman natin ang pagiging maliit natin. Mas tatanaw tayo sa Kanya ng utang na loob. Hindi masamang mapuri ng iba. Basta ibabalik natin lahat ang papuri sa Kanya. Kapag tayo napuri ng ating kapwa, magpasalamat tayo. Thank you. Pero sa isip at sa puso natin, o kaya sabihin mismo natin, praise God, ang Diyos ay pasalamatan natin. Huwag tayong magnanais na mauna, mabigyan ng prioridad, hayaan nating magkusa yung iba. Kung hindi man tayo mabigyan, magsasamang ating kalooban. Huwag na huwag nating iisipin na ang bawat bagay ay ating karapatan. Lahat ng bagay ay mga privileges lamang. Kaya nga ang lahat ay dapat nating ipinagpapasalamat. Sumunod din tayo sa Diyos kahit sa mga pagkakataong hirap tayong sumunod sapagkat iyon ay
pag-impis ng ating yabang at pagpapataas naman ng antas ng ating kababaan ng kalooban. Indeed, mahirap po ito. Pero kung ginagawa natin ang lahat para tayo gumanda at gumwapo sa harap ng tao, sana mas gawin natin ang lahat-lahat para maging maganda at gwapo sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat purihin man tayo ng lahat ng tao sa buong mundo, kung hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos, walang kwenta ang lahat ng ito. On the contrary, basta't ang Diyos ay nalulugod sa atin, nagagandahan sa atin, nagagwapuhan sa atin dahil sa kapakumbabaan natin, wala nang halaga kahit wala ng tao ang pumuri sa atin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. di ringgin ng Diyos ang samo. Bigyan natin ang ating mga mata, Panginoon. Tulungan mo akong maging mapagkumbaba sa mga pagkakataon na walang ganong problema at pinupuri ako ng iba. Maisip ko na lagi ang lahat ng ito ay utang ko sa iyo. Hindi ko karapatan, mga biyaya mo lang. Kaya dapat kitang pasalamatan. Sa mga pagkakataon naman na may problema ako, mas lalong maging mababa ang loob ko na hindi kita sisihin, hindi ko ibuntun sa iyo ang galit ko. Halip ay mas magpaubaya ako sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na magawa ito. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Lahat ng pinagpapala ng Diyos ay mapapangalaman. Lahat sila ay kinalulugdan ng Diyos. Gusto niyang tinitingnan, gusto niyang tinititigan. Maging isa tayo sana sa lahat ng yan. Mayroong magandang mangyayari. Mapahirap man o mapadalig man ang ating buhay, ang Diyos ay huwag nating kakalimutang pasalamatan. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.
kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-alay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita namin kay San Juan de la Cruz. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin sa pagkapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay ng halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan.
Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal tulad ni San Juan de la Cruz na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kapayapaan. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Halina't pumarito ka, sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina't pumarito ka, sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan de la Cruz ang misteryo ng krus. Ipagkaloob mo ang paghahayag ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod din sa amin upang mapagmalasakitan ang lahat para matubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong mga tulong sa patuloy na pag-share ng ating mga reflections and videos. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sige po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay.
Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang saktalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal aming iniaalay ang pag-ibig